Yay! Hello, good afternoon. I am Jedaline Caramoan, the interviewer, and you are? Ken Wesley O. Castro. Let's start with the basic. What is sexual orientation? Sexual orientation is like kung kanino ka nagkakagusto. Like me, nagkakagusto lang ako sa mga straight men, but not in girls and not in bi. As an LGBTQA+ member, what are the challenges you've encountered? As a LGBTQ, is the challenges I encountered once na pumasok ako sa ganitong sexuality is like rejection sa family ko because hindi nila ako matanggap na kung ano ako at kung sino ako. Then the second I encountered of rejection is like here in school na kala ko mga kaibigan ko pero isa rin pala sila sa magdi-discriminate sa akin or ibababa nila yung dignity ko as a LGBTQ. How is it important to talk about sexual orientation, especially here in our country? Sexual orientation is important to talk about because here in the Philippines is not open-minded like sa mga kagaya namin na LGBTQ kasi once na makita ka lang nila or mag-CR ka lang sa ibang lugar is dinidiscriminate ka rin nila dahil hindi pa sila open-minded sa mga kagaya namin. You said that you have many challenges you've encountered as an LGBTQA+ member. How do you overcome them? Being in the LGBTQ, in-overcome ko sila like, example, in my family, the rejection is, pinapakita ko sa kanila na hindi hadlang ang pagiging gender and identity ko para lang makamit ang pangarap ko. Like, pinapakita ko sa kanila na kung sino ako at kung ano ako, pero hindi ito hahadlang sa kung ano ang pangarap ko. Like in school na hindi ko sila kailangan pansinin or i-adapt sa sarili ko na kung ano yung sinasabi nila dahil alam ko at kung sino ako at kung ano ko. Then, ang advice ko lang para sa mga kagaya kong LGBTQ na tumatahak ng ganitong rejection or problem is be yourself, kung sino ka, kung ano ka ipakita mo at mahalin mo ang sarili mo. At ipakita mo sa mga taong nag-reject sa'yo na mali sila na kung sino ka. Thank you so much. Your answer is so helpful. I hope marami ka pang ma-inspire sa mga sinabi. Thank you. Hello, good afternoon. Today I will discuss about gender identity. So what is gender identity? As far as I know, gender identity is someone who will showcase their gender through their behavior, like in clothing, and how they react. So today, on your own perspective, what is your gender identity and what is your perspective on your gender? Bilang lalaki, mas madami kaming kayang gawin and mas madami kaming alam na trabaho kumpara sa mga babae. Ilang babae, hindi lang makikitaan na mahina agad kami. Kasi bilang sa panahon natin ngayon, ang mga kayang gawin ng lalaki, kayang gawin na rin ng babae. Hindi basihan ang lakas para masabing hindi namin kaya. Tulad nga ng sinabi na kababaihan, tama siya. Dapat hindi mo minamalit ang kababaihan dahil may parehong lakas naman tayo na kayang gawin natin upang magtrabaho. Meron tayong pantay-pantay na gender identity tulad ko na as a part of LGBTQ, I am bisexual and kaya kong gawin ng mga kakayahan ng ginagawa ng lalaki at babae. So, dapat hindi tayo nagbababaan ng gender natin. Pantay-pantay tayong lahat. Kasi alam din naman ng lahat na mas madaming kayang gawin yung mga lalaki kumpara sa mga babae at sa LGBTQ. Tulad ng sa mga trabaho, tulad sa construction worker, kailangan mo ng lakas talaga doon para magawa yung trabaho yun. Hindi tulad nyo, na wala naman kayong sapat na lakas para gawin yung trabaho na yun. Doon naman ay hindi ako sang-ayon. Dahil bilang babae, mostly mga babae, iniisip muna nila kung ano mga dapat gawin na hindi kagaya ng lalaki na basta gawa na lang. Kagaya sa bahay, alam naman natin na ang ina ng tahanan o ilaw ng tahanan ang isa sa mga magaling humawak o mag-handle. Pag
pagdating sa bahay. Kahit alam naman natin sa panahon na ngayon na miski tatay, pwede na sa tahanan. Pero alam natin na ang babae, mas kaya nila mag-time management, mas nagagawa nila ng maayos kasi bilang babae, iniisip muna nila bago gawin. Bilang isang parte ng LGBTQ, ang inyong opinion ay tama. May sariling kahinaan at kalakasan ng lalaki at meron din kahinaan at kalakasan ng babae. Kaya, dapat itigil or bawasan na natin ang pagdidiskrimina sa bawat kasarian ng bawat tao. Maraming salamat sa inyong mga opinion. Naway marami kayong maging bukas ng isipan at mabigyan ng aral ang bawat isa pagdating sa ganitong usapin. Ate, pwede po ba kayong ma-interview? About saan po? About lang po sa indigenous people kasi parang may lahi po kayo. Actually, meron po. Galing po ako sa Ifugao. Sige po, about ano po yung tanong? Let's talk about indigenous people. What unique challenges do they face? Ang masasabi ko lang na challenge na hinaharap ko as a Ifugao person is nanggaling ako dito ng walang-wala and hindi ko alam kung saan ako pupulutin dito sa Manila kasi hindi ko naman to gamay eh. Hindi ko alam kung ano yung lugar na to. Iba yung kinagisnan ko sa ngayon dito eh. Kaya malaking hamon para sa akin na pumunta ako sa Manila na walang kalala. And tapos pangalawang tanong namin is, sa problema kinakaharap mo, anong suporta makakatulong sa'yo? Sa ngayon, ang makakatulong sa akin is pagsuporta sa mga Ifugao na tulad ko na dapat hindi dinidiskrimina dahil lang iba yung kulay namin at kulot kami. At syempre, di ba, malaking impact na kasi rin sa amin yung pagdidiskrimina ng mga tao na hindi naman kami talaga tunay na kakilala. Nambabash lang sila o nandidiskrimina sa kalabasang tao namin. Dapat kilalanin muna nila kami bago sila magbigay ng masasakit na salita sa amin. So, ang makakasuporta sa amin is yung mga taong magkaroon ng kaalaman, edukasyon about sa mga ganito, indigenous people. Maraming salamat po. Hi ma'am, pwede po ba kayo ma-interview? Saan? About lang po sa indigenous people survey lang po. Sige. Sige po. Let's talk about indigenous people. What unique challenges do they face? Indigenous individual often deal with the discrimination from both society and also their own community, which can be very isolating nowadays kasi kapag indigenous ka, ikaw agad yung unang tinitignan or minamaliit kasi kakaiba ka sa nakasanayan nilang nakikita. Like, ganito, sa video ko, iba sa religion na pinaniniwalaan nila. How does this connect to your work in advocacy? Siguro, may halimbawa ko dito is bilang hospitality na sa kabila ng pagiging ganito ko or kakaiba ay nagagawa ko pa rin yung trabaho ko kasi hindi hadlang na iba yung paniniwala ko, iba yung kulturang nakasanayan ko, ay hindi hadlang yun para magawa ko. So kahit ganito ko balot na balot or mostly minamaliit nila kasi nga iniisip nila na kapag Muslim or ibang indigenous people ay mangmang or wala ng kailangan o hindi kaya makisabay sa kanila. So I think wala yun sa katauhan ng tao, nasa kakayahan yun. And the next one is, what can we do to support them? Siguro pagpapakita ng pantay-pantay na pagtingin na hindi hadlang hindi dapat natin tingnan na sa paniniwala na nakasanayan. And next is, what local activities could we organize? Siguro ipapaalam namin sa bawat tao na ang paniniwala na isa, ang paniniwala nito ay magkakaparehas lamang. Kasi isa lang naman yung
hangarin natin. Maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga katanungan. You're free to be different. Biologically speaking, boys and girls are given two different reproductive systems at birth. Both get to experience puberty, wherein they undergo physical changes and mature physically because of the natural human development. But your biological sex does not define what you identify as. Whether you identify as a she, her, he, him, they, them, theirs, queer, or a gender fluid, and whether you're a heterosexual, bisexual, or homosexual, and whether you'd like to be feminine or masculine. It all depends on you. Just know that you are loved, empowered, and accepted.